Titus 2:1. Ngunit magsalita ka ng mga bagay. Saan niya gagamitin niya? Sasabihin niya na nauukol sa aral na magaling, sound doctrine. Ito. Ano? Ito yung sasabihin mo, ito yung ipapatupad mo sa iglesia inyong pinapangasiwaan. No? Kaya siyempre, pag pinatupad mo yan, marami kang makakalapit niya. Titus 2:2. Na ang matatandang lalaki maging mapagpigil. Sino tuturuan daw? Yung matatandang lalaki. Paano tuturuan ang mga kabataan? Baka sabihin ni mga kabataan itong dalawang ito. Baka sabihin naman ng matatanda, sino ka para turuan mo? Diba? Maaari yun. Ano ba narating mo sa buhay? Pwede. Na ang matatandang lalaki maging mapagpigil, mahusay, mahinawa ng pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pag-ibig. Yan yung nasa loob ng members. Ano? Kasi, napakahalaga ng talata. You must teach what is in accord with sound doctrine, yung aral doon magaling. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. Sino pa tuturuan nila ng mga batang to? Na gayon din, ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Kita nyo? Yung older man, older women, tinuturuan. Hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alam, mga guro ng kabutihan. Nagtuturo din yung dalawang matanda, lalaki babae, na sa panahon na yun, nagbibigay ng mga payo doon sa mga kabataan. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to too much wine, but to teach what is good. Saan sila din kukuha ng sasabihin? Dito rin. I-aral mo rin naman. Saan? Sa mga bagong tao na sila yung mga pakahinahon ng pag-iisip. Ang daming aaralan, no? Matatandang lalaki, matatandang babae, mga bagong tao. Sabihin yung mga bagong, mga kabataan. Likewise, urge the young men to be sensible. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang tuliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral, yung sinabi ng Panginoong Hesus, ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Bakit naging mahusay? Gagamit ka ng salita ng Diyos. Hindi gagamit ka ng, ito gusto ko, ito ipapatupad ko, ito nararapat. Hindi pwede yun. Nakita niyo po, ano ba trabaho ng preacher? Yung preacher must do the work of preaching. Yun lang. Hindi tayo pwedeng makialam, o ikaw, ganito ginagawa mo, o ito gawin. Hindi ako nagko-command na gano'n. Kasi ang naka-assign sa akin, magturo. O hindi ituturo natin yung nakasulat. In all things, show yourself to be an example of good deeds, with purity in doctrine, dignified. Yung purity in doctrine, yun yung sinasabi natin, kung ano lang yung nakasulat, huwag natin ipahin. Ano? Ayaw ng Diyos yung kasi, pag gano'n ang nangyari, merong magiging hambog, merong magiging mayabang, merong magiging mapagmataas, dahil parang feeling, siya na yung Diyos sa harap. Para maiwasan yun, yung purity ng doctrine na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ibibigay mo sa tao, walang labis, walang kulang. Kaya ipapakita yung talata. I-aral mo. Diba? Kanina pa binabanggit yung salitain mo, i-aral mo. Saan naman to? Sa mga alipin, yung mga servants, na sila'y pasakop sa kanyang Panginoon, yung may mga amo, at kanilang panugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masaguti. Halimbawa, ikaw ay isang bossing, tapos ang yung kapatiran ni isang trabahador mo, o hindi siya yung servants, ito daw na servants, huwag maging masaguti. Huwag maging palaaway. Bakit? Para magkaroon ng kapayapaan. Saan ka kukuha ng pattern para ikaw ay maging mahusay na servant? Ayun yung talata. Para sa servant niya. Iniutos kay Tito ng ating ni Pablo na i-aral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanyang Panginoon. Kung ano yung patakaran dito sa trabaho, ganito gagawin natin. Igising kayo ng maaga, walang late,
dapat yung time card nyo, naka-punch ng nasa oras para wala tayong pagtatalo. So yun yung patakaran. Ano po? At huwag mga masagutin. Kaya bawal sa atin yung mga welga-welga. Hindi pinag-utos na tayo lumaban sa gobyerno. Urge bond slaves to be subject to their own masters in everything. To be well-pleasing, not argumentative. Hindi yung laging nakikipag-diskusyon. Huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ayan o. Huwag magdaya, ibig sabihin kung ano lang yung sinabi. Diba? Huwag nating lalagyan ng mga kung ano-ano meaning. Gaya nung once saved, always saved. Talata. Kung ikaw ay kaya na kay Kristo na, nabautismuhan ka na, ligtas ka na. Kung magkasala. Diba? Nasa inyo yung once saved, always saved na yun, gagamit ng verse. Pero hindi mo naman nakikita din yung word na once saved, always saved. Yun, so may mga ganun. May mga ganung pandaraya sa scriptures na kung saan binubula yung mga tao. Hindi natin gawain yun, kundi ituturo natin kung ano yung nakasulat. Not preparing but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. So sa madaling salita, yung tinanggap dito, yung kautusan ni Moses, ayan, the lawgiver in Old Testament for you, Christ in the New Testament. Ito naman yun, sa bagong pakikipagtipan. Kaya yung mga bagay na ginawa dito, tapos na yan. Dito na tayo ngayon. Ito na yung presidente natin na hindi mapapalitan. Ito na yung susundin yung mga utos niya. Dahil bakit? Ibinigay daw sa kanya yung authority sa langit at sa lupa. So, siya yung pinaka-master. Wala nang iba pa. Kung naririnig niyo yung mga nasa TV niya na sila daw yung Panginoon, sila daw yung Son of God, nasobrahan sa simot. Ganun. Kaya ganun yun. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Para hindi magkamali, sabihin nyo lang, yun nakasulat. 1:17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan, grace and truth, ito yun, ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. 11:27 ng Matthew, all things have been committed to me by Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Yan, magkakaisa sila. Lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesus, dito nang galing yung utos na dapat gawin ng bawat kaani sa Iglesia. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yung ibiging pagpahayagan ng anak. Sino yung pinagpapahayagan niya ng mga salita? Yung mga Kristiyano. Yung mga apostol. Di ba ba? Sila yung pinagbigyan ng mga salita na dapat nilang gawin. Ibinigay ng Ama ang otoridad kay Jesus. At ibinigay naman ni Jesus sa kanyang mga alagad na siyang nasa iglesia na kanyang pinamumunuan. Bakit? Siya nagtayo ng church. Ang itinayo niya, hindi ito. Hindi ito. Ano ho? Yung sinasabing church, yun yung collective ng yung mga tao. Bakit itinayo? Kasi di ba bagsak? Ayan o, nakahiga halimbawa na ganyan. Di bagsak. Itatayo ko ang aking iglesia. Ayun, dadalhin dito. Palalakasin, patitibayin. Paano palalakasin, patitibayin? Sa pamamagitan ng mga aral. Yun yung magpapatibay sa atin. Kaya ang responsable rito, yung mga tagapagturo. Ano po? Dapat ay pinakikita nila yung talata. Swerte nga sa Church of Christ, may ganun. Kasi sa iba, pag nagsalita yung ministro, nakatahimik lahat. Ang kagandahan dito sa atin, pwede magtanong. Kaya meron po tayong tanungan. Hindi naman namin alam lahat ng nakasulat. Babase lang tayo dun sa napag-aralan namin.